Rangers! Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Samantha Estepale. At ako naman si Chris Cameron Anda. So, ang bahagi natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa dalawang uri ng karapatan. Ano nga ba yung dalawang uri ng karapatan? Ang una ay karapatang likas or natural at karapatang ayon sa batas. So, kung gusto niyo malaman ay tapusin niyo itong video na ito. Ano nga ba ang likas? Ang likas ay pinagkaloob kay hindi sinasabi sa nakasulat na batas. Ito ay kaloob ng Diyos sa tao. At ang karapatang likas ay meron taglay ng isang mamamayan sa kanyang pagkasilang at meron itong tatlong halimbawa. Ang isa ay mabuhay at ang pangalawa ay magkamit ng sariling pag-aari batay sa kanyang mga pangangailangang material at ang huli naman ay ang kalayaan. Ang likas ng karapatan, tulad ng karapatang mabuhay at magmahal ay hindi nangangailangan ng batas para magkaroon nito. At yun lamang ang karapatan likas. At ngayon naman ang karapatan natural. Ito ay isang uri ng karapatan na nakatatag sa ating kalagayan bilang mga tao, na walang dapat ito maangkop sa mga batas o mga pamaraan ng pamahalaan. Ang kahulugan na ito ay ang pagkakaisa ng mga bawat tao sa mga karapatan na inihahalin tulad sa kanilang kalagayan bilang individual, tulad ng kanilang pananampalataya sa mga buhay, libertad, seguridad at probidad. A few moments later. Hi guys, I am Anne Cassandra at sasabihin ko sa inyo ang pangalawang uri ng karapatan, ang karapatan ayon sa batas. Ang karapatan ayon sa batas konstitusyonal ay mga proteksyon at pribilehyo na ipinagkaloob sa mga mamamayan ng isang bansa ng kanilang saligang batas o konstitusyon. Ito ay maaaring magtakda ng mga pribilehyo at kalayaan na dapat igalang at protektahan ng pamahalaan mula sa anumang uri ng pag-aabuso o diskriminasyon. May anim na halimbawa ng karapatan na ipinagkaloob ng batas konstitusyonal. Ito ay ang number 1, freedom of speech and expression, number 2, right to process, and number 3, right to privacy, number 4, equal protection under the law, number 5, right to property, number 6, freedom of religion. At ngayon naman, itatalakay ko ang patungkol sa karapatan ayon sa batas ng konstitusyonal. Ang karapatang institusyonal ay ang magkaroon ng matiwasay at tahimik na pamumuhay, kalayaan sa pagsasalita, pag-iisip, pag-oorganisa, pamamahayag, malayang pagtitipon, pagpili ng lugar na titirhan, at karapatan laban sa diskriminasyon. Ito ay isinasaad ng Kongreso at hindi maaaring alisin nito dahil sa ginagarantiyahan ng saligang batas ng Pilipinas. Ito ay makikita sa Artikulo 3, 22 diskusyon. Halimbawa, ang mga empleyado ay may karapatan sa batas na humiling ng pamabago sa kanilang oras ng pagtatrabaho, araw ng trabaho o lugar ng trabaho. Ang pangalawang halimbawa ay kung bumili ka ng isang item mula sa isang kumpanya, mayroon kang karapatan ayon sa batas na makukuha ng isang refund sa loob ng tiyak na panahon kung ang item ay hindi ang gusto mo. Ito ang mga karapatan ayon sa konstitusyon. Una, ang karapatang pangkabuhayan. Ang mga ito ay tumutukoy sa karapatan ng bawat tao na mapaunlad ang sariling kabuhayan at ang katayuang pang-ekonomiya ng buong pamilya. Ang mga halimbawa nito ay karapatan sa edukasyon, karapatang paunlarin ang sarili, karapatang lumahok sa mga gawaing produktibo, karapatang pumili ng hanap buhay o trabaho. Pangalawa, ang mga karapatan ng nasasaktan. Ang mga ito ay nagbibigay proteksyon sa mga taong nagkakaroon ng kaso o usaping tungkol sa lipunan at sa batas. Halimbawa, karapatang mabating ang kaso at paratang na inihan. Pangalawa, karapatan ng sapat na tulong pambatas. Karapatan sa mga taong pagpaparusa. Karapatan sa maayos sa paglilitis ng batas. Karapatan laban sa puwersahang pagtitistigo. Ang pangatlong karapatan ayon sa konstitusyon ay ang karapatan
karapatang laban sa hindi makatwirang paghahalugpog. Hindi nagiging makatwiran ang paghahalugpog ng mga may kapangyarihan sa tahanan ng mga pribadong mamamayan kung walang maipakitang search warrant. Ang search warrant ay isang kautusan na ibinibigay ng hukuman sa mga alagad ng batas na nagbibigay pahintulot sa mga ito na pumasok, maghalughog at sumamsam ng mga inaakala nilang ebidensya sa bahay ng isang taong sangkot sa isang kasong kriminal. Pang-apat, ang karapatang laban sa hindi makatwirang pagdakip. Hindi maaaring dakitin ang isang taong pinaghihinalaang nakagawa ng paglabag sa batas nang walang warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay isang kautusan na nagmumula at nilataan ng isang hukom sa ngalan ng mga mamamayan ng Pilipinas na dakipin ang isang tao. Panglima, ito ay ang mga karapatan ng pampolitika. Ang mga ito ay tumutukoy sa ugnayan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Halimbawa, karapatang pumoto, karapatan sa malayang pamamahayag, karapatan sa pagkamamamayan, karapatan sa serbisyong pampubliko, karapatan sa patay at pangangalaga ng batas. Panghuli, pang-anim na karapatan, ang karapatang sibil. Ang mga ito ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa. Ang karapatang ito ang ginagamit ng bawat individual sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Halimbawa, karapatang maging malaya, karapatang bumuo ng pamilya, karapatang pumili ng lugar na pagtitirhan, karapatang mag-asawa. Yun lamang ang mga batas ayon sa konstitusyonal. Lagi nating tatandaan, bilang tao, tayo ay mayroong karapatan na pahalagahan, ingatan, alagaan, ipaglaban, mamuhay at maging malaya sa ating bayan. Ako si Gwen Giselle R. Iscasinas at ito ang Power Rangers. Salamat!